Laughter is the best medicine. Matagal na nating alam yan. Pero paano mo magagawang tumawa kung ang dami nating mga problemang sinasagupa araw-araw? Pwede sa pamamagitan ng laughter yoga. Ready, get set, tawa! Sa kulungan, saan ka man tumingin, puro larawan ng pagdurusa, bilanggo ng kalungkutan. Si Carol, 2 taon nang nakakulong dito sa Mandaluyong City Jail dahil sa kaso sa droga. Ang labis niyang iniinda, pangungulila sa kanyang mga anak. Mahal na mahal ko kayo. Sana huwag niyong kalimutan na may ina pa kayong nag-aantay sa kulungan. Pero kahit papaano raw, naiibsan ang kalungkutan ni Carol at 10 ng kanyang mga kakosa dahil ang pamunuan ng kanilang kulungan may naiisip na kakaibang ehersisyo. Para sa kanilang warm-up exercise, pinaglalamukus muna sila ng kanilang mga mukha. Sunod na ikinukondisyon ang kanilang paghinga. Nung handa na ang lahat, sinimulan na ang pagpapatawa sa mga preso. Ito ang tinatawag nilang laughter yoga. Bukod sa nakakatulong daw ang pagtawa sa ating immune system o yung naturalesa para labanan ang mga sakit, nakakalikha rin daw ang pagtawa ng endorphins o yung tinatawag nilang happy hormones. Ito ang nagpapasigla sa ating katawan. Kaya pag mas malakas at mas madalas ang pagtawa, mas maganda. Nung una, bantulot si Carol na makitawa. Hindi ko magawang masaya. Pumapasok talaga sa isip ko nang ibabaw yung anak ko. Siguro, syempre ayoko na isipin ng mga anak ko, ang mama ko nagsasaya samantalang kami dito nag-aano. Kasi malungkot din ang mga anak ko. Pero maya-maya lang, nagpatangay na rin siya sa agos ng tawanan. Talagang napakalulungkot po ng ating mga preso. Kasi po puro problema, kaya nga po sila napit dito dahil sa problema. Kaya lang with the laughter yoga, ay natututo silang ma-cope nila yung stress nila, ma-change nila yung mga moods nila para sa mas magandang pamamaraan. Ang guidance counselor na si Paulo ang isa sa mga nagsusulong ng laughter yoga dito sa Pilipinas. Sa dami raw ng problemang idinudulog sa kanya, hindi raw niya maiwasang maapektuhan din. Dahil naman sa kanyang diabetes, palagi raw siyang inaantok at kulang sa sigla. At ang nahanap niyang sagot sa kanyang mga problema, laughter yoga. Dito sa laughter yoga, hindi ka magdadala ng yoga man. Hindi ka magdadala ng yoga attire. Dadalin mo lang ang katawan mo. Bawal mo dalhin yung utak mo. Kasi yung utak mo magsasabi sa'yo, loko-loko ka, huwag ka tumawa. Pero anong kapalit? You be healthy. Taong 1995, nung nauso sa India ang laughter yoga sa pangunguna ni Dr. Madan Kataria. Siya ang tumatayong master sa laughter yoga. Kung saan din natuto si Paulo. Ngayon, suportado pati ng lokal na pamahalaan ng Mandaluyong ang misyon ni Paulo na patawanin ang buong Pilipinas. Sa katunayan, ang una niyang sinampulan, mga empleyado ng Mandaluyong City Hall. Sa isang iglap, nawala ang pagkabugnutin ng mga nakipag-laughter yoga.
O, nahiya po nung una eh. Kasi parang ano eh. Parang kaala namin para ay mga siraulo din. Pero nakakasaya naman, masaya eh. Maging ang mga seryosong miyembro ng pulis, kailangan din daw ng break para tumawa. Kaya ang mahigit 200 pulis dito sa Camp Crame, sumailalim din sa laughter yoga session ni Paulo. Sa dami ng mga kasaling pulis, mukhang hindi gagana ang pagiging bungis-ngis ni Paulo. Subalit hindi nagtagal, ang mga istriktong pulis tila baril na rumatrat sa pagtawa. Dahil siyempre, very serious ka talaga sa trabaho. Eh ngayon, nagkaroon ng, siyempre, nakakagamot pala yan after yoga. Ngayon, okay na yung pakiramdam namin. Pero paano nga ba humalakhak kung ang iyong pirming naririnig, walang katapusang katahimikan? Ito po ay mga deaf, so mga bingi, hindi makasalita. Ngayon, para sa akin, ito po ang pinakamahirap. Try natin. Good afternoon. Kagaya na lang ng grupong ito na may kapansanan sa pagsasalita at pandinig. Welcome to the world of laughter. Laughter, tawa, tawa. Ha 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 ha. Alright. Ha 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 ha. Para mas lalo nilang maipahayag ang kanilang pagtawa, gumagamit sila ng sign language. We do this, oh. What now feel? Okay. Pagod, of course. Pagod. But pagod, 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 but mind relax. What's happening to you? Let's laugh. Very good. Ngunit ang mas mahirap daw patawanin, yung mga nasa dapit hapon na ng buhay, katulad ng mga nanunuluyan sa Hospicio de San Jose sa Maynila. Si Lola Mary, 92 years old, siya raw ang pinakamatandang kliyente ng hospisyo. Kahit uugod-ugod na, hindi pa rin daw niya makalimutang tumawa. Pare talaga naman. Sa katunayan, hindi rin daw siya natatakot kay kamatayan. Matagal ko nang pinaghandaan, sabi ko, God, ako hindi umuurong sa gusto mo, kunin mo ako. Okay. Pag umiti pa ako dito na magbagal, okay rin. Para lalong maengganyo ang mga lola na basagin ang kanilang katahimikan, tinuruan din sila ni Paulo ng laughter yoga. At kahit palimitado na ang kanilang mga galaw, hindi rin maikakaila ang kanilang labis na kasiyahan. Laughter is still the best medicine. Sana lang sa ating bawat paghalakhak, tumagos ito hanggang sa puso nang madama natin ang tunay na kaligayahan at hindi paimbabaw lang. Sa aking
ika-25 taon bilang journalist, ang ika-20 anibersaryo naman ng July 1990 earthquake na akin ibinalita. Malaki pa rin ang pag-asa na maaring makuha pa ang mga survivors mula sa loob.